Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. May mga pag-ibig na sinasabing parang isang perpektong diamante, makinang mamahalin at hinahangaan ng lahat. Pero paano kung sa likod ng kislap nito ay may nakatagong lamat? Isang lamat na unti-unting lumalaki hanggang sa mabasag ang lahat? Gaano katibay ang isang puso kapag ang mismong taong pinagkatiwalaan mo nito ang siyang dumurog dito? Ating pakinggan ang kwento ni Luningning, isang kwento ng pagkukunwari, kataksilan, at ang di matatawarang lakas ng isang babae na bumangon mula sa abo ng isang nasirang pangako. Nagsalita si Dante Alcaraz at ang buong hardin ng kanilang mansyon ay tila huminto sa paghinga. Ang boses niya, malalim at puno ng kumpiyansa, ay umalingaw-ngaw sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw. 20 taon, simula niya, habang ang mga mata ng lahat ng panauhin, mga business partner, mga socialite, mga kaibigan, ay nakatuon sa kanila ni Luningning. Na nasa gitna, 20 taon na ang nakalipas mula nang ibigay sa akin ng Diyos ang pinakamagandang regalo. At sa bawat araw na lumilipas, lalo lang kumikinang ang regalong yon. Mula sa isang maliit na kahon na yari sa pelos, kinuha niya ang isang kwintas. Isang hanay ng mga diamante na sumasayaw sa ilaw na may isang malaking bato sa gitna na kasing linaw ng tubig. Naramdaman ni Luningning ang paglamig ng kanyang balat nang isinuot ito ni Dante sa kanyang leeg. Ang bigat nito ay isang paalala ng bigat ng kanilang mga pangalan, ng kanilang estado sa buhay. Para sa aking reyna, ang aking Luningning, bulong ni Dante, sapat lang para marinig niya bago ito lumingon sa mga bisita at itinaas ang kanyang boses. Para sa 20 taon at sa marami pang darating, nagpalakpakan ang lahat. Ngumiti si Luningning, isang ngiting sanay na siyang ipakita sa publiko. Isang ngiting perpekto, tulad ng kanyang buhay, tulad ng kanyang pagsasama ni Dante. O iyon ang inaakala niya. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, nagsimulang kumirot ang sentido ni Luningning. Isang pamilyar na kirot na dulot ng pagod at ng ngiting, matagal nang nakapaskil sa kanyang mukha. "Excuse me for a moment," paalam niya sa mga kausap, at marahang lumayo sa kumpulan ng mga tao. Pumasok siya sa loob ng kanilang mansyon. Ang katahimikan sa loob ay isang malaking kaibahan sa ingay sa labas. Dumiretso siya sa private study ni Dante sa unang palapag. Alam niyang meron itong first aid kit sa isa sa mga drawer kung saan nakatago ang gamot niya para sa sakit ng ulo. Pagbukas niya ng pinto, narinig niya ang boses ni Dante. Hindi ito nagmumula sa hardin. Nagmumula ito sa telepono na nasa ibabaw ng kanyang mahogany desk. May kausap ito. At dahil nakapatong lang ang handset sa cradle nito, malinaw na naririnig ang usapan. Akmang aatras si Luningning. Iniisip na isang business call lang iyon nang marinig niya ang isang pamilyar na halakhak ng babae sa kabilang linya. Isang halakhak na hindi sa kanya. "Relax, mahal. Everything is going according to plan," sabi ni Dante sa malambing na boses na akala ni Luningning ay para lang sa kanya. "Konting tiis na lang. Once the last of the assets are transferred to the offshore accounts, matatatapos na ang lahat." Napatigil si Luningning. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig. Ang kirot sa kanyang ulo ay biglang nawala. Napalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa kanyang isip. "Siguraduhin mo lang, Dante. Ayokong magkamali sa huli," sagot ng babae. At si Luningning, anong plano mo sa kanya? Narinig ni Luningning ang pagbuntong hininga ni Dante sa telepono. "She won't suspect a thing. She trusts me completely. She's the perfect wife after all. She'll be left with just enough para hindi siya mag-eskandalo. But the real wealth, ang yaman ng pamilya niya, will be ours." Isang tawa ulit mula sa babae at pagkatapos ay isang malanding, "I can't wait."
Ako rin, Amaris, ako rin. Sige na. I have to go back to my own party. I love you. I love you too. Ang bawat salita ay parang isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa puso ni Luningning. Hindi siya makahinga. Ang telepono sa kanyang harapan ay tila isang ahas na tumuklaw sa kanya. Ang mundo niya, ang perpektong mundo na 20 taon niyang iningatan, ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Dahan-dahan siyang umatras, walang ingay na isinara ang pinto. Sumandal siya sa pader ng pasilyo, pinipigilan ang sarili na bumagsak. Ang kwintas sa kanyang leeg ay biglang naging napakabigat, parang isang kadenang sumasakal sa kanya. Bumalik siya sa hardin. Ang mga ilaw ay parang mas nakakasilaw. Ang mga tawa ay parang mas nakakabingi. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Lumapit sa kanya si Dante, isang perpektong nangiti sa kanyang mga labi. Inakbayan siya nito. Ayos ka lang, mahal ko? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalalang huwad. Tumingin si Luningning sa kanyang mga mata. Hinahanap ang lalaking pinakasalan niya. Pero wala na ito. Ang nakikita niya ay isang estranghero, isang halimaw. Pinilit niyang ngumiti. Oo, sagot niya. Ang isang salitang iyon ay ang pinakamabigat na bagay na lumabas sa kanyang bibig. Medyo nahilo lang ako. Nang mag-uwian na ang mga bisita at sa wakas ay natapos na ang pagpapanggap, naiwan si Luningning na mag-isa sa malawak nilang sala. Ang mga bulaklak, ang mga regalo, ang mga tirang pagkain, lahat ay saksi sa kanyang pagkawasak. Humarap siya sa isang malaking salamin. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay may mamahaling bestida, may kumikinang na diamante sa leeg, ngunit ang mga mata ay walang buhay, basag. Hinawakan niya ang malamig na kwintas. Isang patak ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Sinundan ng isa pa hanggang sa hindi na niya ito mapigilan. Ngunit hindi ito mga luha ng pagkatalo. Ito ay mga luha ng galit. Hinawakan niya ng mahigpit ang kwintas sa kanyang kamay. Ang talim ng mga diamante ay bumaon sa kanyang palad. Ang sakit ay nagpagising sa kanya. Tumingin siya ng diretso sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon. Hindi dito nagtatapos ang lahat. Bulong niya sa sarili. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng isang bagong tuklas na determinasyon. Hindi natulog si Luningning ng gabing iyon. Bawat sulok ng kanilang silid, bawat anino na nililikha ng ilaw ng buwan, ay tila isang paalala ng kasinungalingan. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Dante. Ang paghinga ay malalim at panatag, ang kapayapaan ng isang taong walang kamalay-malay na ang kanyang imperyo ay nagsisimula nang magkaroon ng lamat. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila isang insulto. Isang pangungutya sa kadilimang bumabalot ngayon sa kanyang puso. Ngunit sa pagbangon ni Luningning, wala nang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na resolusyon. Ang pagdadalamhati ay tapos na. Panahon na para sa digmaan. Bumaba siya para ihanda ang almusal, isang ritual na ginagawa niya sa loob ng 20 taon. Ngunit ngayon, ang bawat galaw ay may bigat. Ang bawat paghiwa ng prutas, ang bawat pagtimpla ng kape ay isang pag-arte. Good morning, mahal. Bati ni Dante, pababa ng hagdan habang inaayos ang kanyang mamahaling necktie. Lumapit ito sa kanya at dumampi ng halik sa kanyang noo. Naramdaman ni Luningning ang pagtaas ng kanyang sikmura. Gusto niyang punasan ang lugar na dinapuan ng mga labi nito. Gusto niyang sumigaw, ngunit sa halip, umiti siya. Good morning. Kumain ka na. Baka malate ka pa sa meeting mo. You are the best, sabi ni Dante, umupo at kumuha ng dyaryo. Kumilos ito na parang ordinaryong umaga lang. Walang bahid ng pagkakasala. Walang anumang pahiwatig na winasak niya ang mundo ng babaeng kaharap niya. Habang kumakain ito, pinagmasdan siya ni Luningning. Pinag-aralan niya ang bawat kilos,
ang bawat ekspresyon. Ang lalaking ito, na minahal niya ng kalahati ng kanyang buhay, ay isa na ngayong kalaban na kailangan niyang kilalanin ng husto. Nang makaalis si Dante, doon lang nakahinga ng maluwag si Luningning. Naghintay siya ng ilang minuto bago umakyat sa itaas. Hindi sa kanilang silid, kundi sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang study room ni Dante. Isinara niya ang pinto ng marahan. Ang silid ay amoy katad at lumang papel. Dati, ang amoy na ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Ngayon, amoy ito ng kataksilan. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Alam niyang limitado lang ang kanyang oras. Binuksan niya ang mga drawer, isa-isa. Hindi siya naghahanap ng kung anuman na malaki. Naghahanap siya ng mga piraso ng palaisipan, mga dokumento, mga resibo, mga folder na may markang private o confidential. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga papeles, nakita niya ang isang folder na may pangalan ng isang korporasyong hindi niya kilala. Azure Holdings Inc. Sa loob nito ay mga papeles ng stock transfer, mga bank statement mula sa isang bangko sa Cayman Islands. Hindi niya naiintindihan ang lahat ng teknikal na termino, ngunit malinaw ang isang bagay. Milyon-milyong piso ang inililipat mula sa Alcaraz Prime Holdings patungo sa hindi pamilyar na kumpanyang ito. Gamit ang kanyang telepono, mabilis niyang kinunan ng litrato ang bawat pahina. Ang bawat pag-click ng kamera ng kanyang telepono ay tila isang putok ng baril sa katahimikan. Ito na. Ito na ang kanyang mga unang bala. Matapos maibalik ang lahat sa ayos, lumabas siya ng silid, tinitiyak na walang bakas, na nagpapakitang may pumasok doon. Huminga siya ng malalim at kinuha ulit ang kanyang telepono. Oras na para sa ikalawang hakbang, idiniyal niya ang numero ni Yaya Ginhawa, ang matandang kasambahay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata at siyang tumutulong ngayon sa pag-aalaga kina Sinag at Ulan. Yaya, sining po ito, sabi niya. Pinipilit na maging masigla ang kanyang boses. Pwede ko po bang ihatid dyan sina Sinag at Ulan mamayang hapon? Yayayayain ko po sana silang magmeryenda sa labas at baka gabihin na kami ng uwi. Abay, oo naman, Hija. Kahit kailan mo gusto. May luto akong paborito nilang sopas. Sagot ng matanda na walang kamalay-malay sa bigat ng sitwasyon. Salamat po, Yaya. Kayo na po muna ang bahala sa kanila. Kailangan niyang tiyakin na malayo ang kanyang mga anak sa anumang gulo na malapit ng sumabog. Pagkatapos ng tawag, pumasok si Luningning sa kanyang sasakyan. Hindi niya ito pinaandar. Naupo lang siya sa driver's seat, nakatingin sa kawalan. Biglang naalala niya ang isang pag-uusap nila ng kanyang kaibigan. Ilang taon na ang nakalipas, tungkol sa isang abogadong napakagaling daw sa mga kasong corporate at annulment. Matalino at matapang, sabi ng kaibigan niya noon. Hindi natatakot sa malalaking pangalan. Binuksan niya ang kanyang wallet. Sa isang maliit na bulsa sa likod, naroon pa ang isang lumang calling card. Medyo kupas na ang mga letra, ngunit malinaw pa ring mababasa ang pangalan. Attorney silang Madrigal, Madrigal Law Office. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang maliit na piraso ng karton. Ito na ang punto kung saan wala ng atrasan. Sa sandaling i-dial niya ang numerong ito, opisyal nang magsisimula ang digmaan. Ang takot ay gumapang sa kanyang dibdib. Takot sa kung ano ang maaaring mangyari. Takot na baka mabigo siya. Ngunit nang maalala niya ang tawa ni Amaris at ang malamig na boses ni Dante na nagsasabing, "Will be ours," ang takot ay napalitan ng tapang. Huminga siya ng malalim. 1, 2, 3. Idinial niya ang numero. Bawat pindot sa screen ng telepono ay isang martilyo sa kanyang dibdib. Nagring ito 1 beses, 2 beses. Inaasahan niyang isang sekretarya ang sasagot. Ngunit sa ikatlong ring, isang boses ang nagsalita. Isang boses na kalmado, professional at malalim. Madrigal Law Office,
Attorney Silang Madrigal speaking. How may I help you? Ang Cafe Payapa ay isang maliit na lugar na nakatago sa isang hindi gaanong abalang kalye sa Makati. Pinili ito ni Luningning dahil sa pangalan nito at sa pangako ng katahimikan. Ngunit habang nakaupo siya sa isang sulok, hawak ang isang tasang tsa na hindi niya magalaw dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Wala siyang maramdamang kapayapaan. Nakasimpleng blusa lamang siya at pantalon. Walang alahas, maliban sa kanyang wedding ring, na ngayon ay parang isang posas sa kanyang daliri. Ayaw niyang makuha ang atensyon ng sinuman. Ngayon, isa lamang siyang ordinaryong babae na may dalang isang napakabigat na sikreto. Eksakto 3:00 ng hapon, isang lalaki ang pumasok sa kafe. Inilibot nito ang tingin at tumigil ito nang makita siya. Siya na siguro si Attorney Silang Madrigal. Mas bata ito kaysa sa inaasahan niya. Marahil ay nasa mid-30s lang. Ngunit sa paraan ng kanyang paglakad, tiyak at walang pag-aalinlangan. At sa talas ng kanyang mga mata, mayroon siyang aura ng isang taong higit pa sa kanyang edad. Ang kaalaman? Mrs. Alcaraz? Tanong nito nang makalapit. Tumango si Luningning. Attorney Madrigal. Silang na lang po, sabi niya, at umupo sa kanyang harapan. Hindi ito nag-aksaya ng panahon sa mga pabalat-bunga. Sinabi ninyo sa telepono na ito ay tungkol sa isang delicate family matter. Anong maitutulong ko? Huminga ng malalim si Luningning. Ito na. Ang pagsasabi nito ng malakas ay gagawin itong mas totoo, mas masakit. Ang asawa ko. Simula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Si Dante Alcaraz. Mayroon siyang ibang babae. Walang nagbago sa ekspresyon ni Silang. Tila sanay na itong makarinig ng mga ganitong kwento. I see. At gusto ninyong mag-file ng annulment or legal separation? Umiling si Luningning. Higit pa po roon. Inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita ang mga litratong kinuha niya sa study room ni Dante. He's moving our assets. Ang ari-arian ng pamilya ko, attorney. Ipinapasok niya sa mga kumpanyang hindi ko kilala, mga offshore accounts. Habang tinitingnan ni Silang ang mga litrato sa telepono, doon nakita ni Luningning ang pagbabago. Ang kanyang mga mata ay lumipat-lipat sa screen. Sinusuri ang bawat detalye. Tila isa siyang doktor na nag-aaral ng isang x-ray. Pagkatapos ng ilang minuto, ibinalik niya ang telepono kay Luningning. Azure Holdings Inc., sabi ni Silang na parang kinakabisado ang pangalan. Ito ay isang classic shell corporation, Mrs. Alcaraz. Isang kumpanyang walang tunay na operasyon, ginagamit lang para pagtaguan ng pera. Ang mga transaksyon ay nakadisenyo para magmukhang investments para hindi maging kahina-hinala. Matalino ang gumawa nito at malinis. Ang paraan ng pagsabi niya ng malinis ay nagpadala ng kilabot sa buong katawan ni Luningning. Kaya niyo po ba akong tulungan? Tinitigan siya ni Silang ng diretso sa mata. Ang mga ito ay seryoso at walang bahid ng awa, pawang profesionalismo lamang. At iyon ang kailangan ni Luningning ngayon. Kaya ko, pero kailangan ninyong malaman na hindi ito magiging madali. Mrs. Alcaraz, ang kalaban natin ay hindi lang isang taksil na asawa. Isa siyang makapangyarihang tao na kayang baliktarin ang lahat. Gagamitin niya ang kanyang pera at impluwensya para palabasin na ikaw ang masama, na wala kang alam, o mas malala, na wala ka sa tamang pag-iisip. Ang bawat salita ay tumama, ngunit hindi nito pinahina ang loob ni Luningning. Sa halip, pinatibay nito ang kanyang desisyon. Naiintindihan ko po. We will have to move silently and quickly. Kailangan nating makakuha ng mas matibay na ebidensya bago pa niya malaman na may alam na tayo. Patuloy ni Silang. Handa po ba kayo sa laban na ito? Tumingin si Luningning sa labas ng bintana, sa mga taong naglalakad na walang kamalay-malay sa digmaang nangyayari sa loob ng kafe. Inisip niya ang kanyang mga anak, sina Sinag at Ulan. Ang kanilang mga tawa, ang kanilang kinabukasan na dahan-dahang ninanakaw.
Muli siya nang humarap kay Silang. Ang kanyang mga mata ay hindi na nanginginig. Gagawin ko ang lahat, sabi niya. Ang boses ay buo at matatag. Gagawin ko ang lahat para sa kinabukasan na ba ng mga anak ko. Tumango si Silang, isang bahagyang paggalaw na nagsasabing selyado na ang kanilang kasunduan. Isang alyansa ang nabuo sa ibabaw ng isang tasang tsa na hindi nagalaw. Gabi na nang makabalik si Silang sa kanyang opisina. Matagal nang umuwi ang kanyang sekretarya. Ang tanging liwanag na lang ay mula sa lampshades sa kanyang mesa na nagbibigay ng anino sa mga naglalakihang libro ng batas sa kanyang estante. Hindi niya maalis sa isip si Luningning Alcaraz. Nakakita na siya ng maraming kliyenteng umiiyak, galit at naghihiganti. Ngunit may ibang klase ng lakas si Luningning. Isang lakas na isinilang mula sa matinding sakit. Isang apoy na ngayon pa lang nagsisimulang magliyab. Ngunit hindi lang iyon ang bumabagabag sa kanya. May isa pang bagay, isang pangalan. Tumayo si Silang at lumapit sa isang lumang filing cabinet na bakal sa sulok ng kanyang opisina. Ito ay naiwan pa ng kanyang ama, ang orihinal na Attorney Madrigal. Kinuha niya ang isang maliit na susi mula sa kanyang drawer at binuksan ang cabinet na matagal nang hindi nabubuksan. Sa loob, sa ilalim ng mga luma at maalikabok na folder, may isang particular na folder na hinahanap niya. Kulay Manila ito at ang mga gilid ay naninilaw na. Sa katagalan, kinuha niya ito at inilapag sa kanyang mesa, hinipan ng alikabok sa ibabaw. Ang nakasulat sa tab, sa sulat kamay ng kanyang ama, ay mga salitang nagpabigat sa kanyang dibdib sa loob ng maraming taon. Sandoval Estate versus Alcaraz Prime Holdings. Binuksan niya ang folder. Ang mga dokumento sa loob ay halos 2 dekada na ang tanda. Mga testimonya, mga financial statement, mga legal argument, isang kaso ng corporate takeover na natalo ang kliyente ng kanyang ama. Isang kaso na laging sinasabi ng kanyang ama na hindi tama ang naging resulta. Ang pangalan ng kliyente, Ricardo Sandoval. Isang matalinong negosyante na biglang bumagsak matapos akusahan ng pandaraya ng kanyang sariling business partner. Ang pangalan ng business partner na yon, Dante Alcaraz. At sa ilalim ng listahan ng mga tagapagmana ni Ricardo Sandoval, isang pangalan ang nakalista. Amaris Sandoval, only daughter. Isinara ni Silang ang folder. Tumingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng syudad. Ang pagdating ni Luningning Alcaraz ay hindi lang isang simpleng kaso. Ito ay isang multo mula sa nakaraan. Ang 2 babae sa buhay ni Dante Alcaraz, ang asawa at ang kabit, ay parehong biktima ng iisang tao sa magkaibang paraan. At siya, si Silang Madrigal, ay nasa gitna. Hindi lang ito trabaho, ito ay naging personal. Para kay Dante Alcaraz, ang mundo ay isang chessboard at siya ang hari. Bawat tao sa paligid niya ay isang piyesa na ginagalaw niya ayon sa kanyang kagustuhan. Ang kanyang mga business partner, mga empleyado, maging ang kanyang mga kaibigan, lahat ay may papel sa kanyang engranding laro. At sa loob ng 20 taon, ang kanyang reyna si Luningning, ang pinakapinagkakatiwalaan at pinakamadaling basahing piyesa sa lahat. Ngunit sa mga nagdaang araw, napansin niyang may nagbago. Ang pagbabago ay hindi lantad, halos hindi mapapansin. Ngunit si Dante ay isang maestro ng detalye. Napansin niya ang bahagyang pag-atras ni Luningning kapag hinahawakan niya ito. Napansin niya ang mga ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. At higit sa lahat, napansin niyang hindi na nito isinusuot ang kwintas na diamante na ibinigay niya noong kanilang anibersaryo. Nagsimula siyang maghinala. Isang gabi, habang sabay silang naghahapunan, sinubukan niyang buksan ang isang masayang usapan. Naalala mo ba noong nagpunta tayo sa Paris para sa ating 10th anniversary, mahal? I was thinking, baka dapat bumalik tayo roon. Or maybe Italy this time. Ikaw ang bahala. Pag-isipan ko, sagot ni Luningning,
Habang hinihiwa ang kanyang pagkain, ang tingin ay nakatuon sa plato. Isang sagot na ligtas, ngunit kulang sa dating sigla. "What's wrong?" tanong ni Dante. Ibinaba ang kanyang kubyertos. "May problema ba? Napapansin kong matamlay ka nitong mga nakaraang araw." "Pagod lang siguro," sagot ni Luningning. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Marami lang iniisip para sa mga bata. Hindi kumbinsido si Dante. Isang bagay ang alam niya tungkol sa mga babae. Kapag sinabi nilang pagod lang, mayroon itong mas malalim na kahulugan. Baka tungkol sa anibersaryo, baka may nasabi siyang mali. O baka naman, kinabukasan, habang nasa opisina, tinawagan niya si Amaris. "Kamusta ang reyna mo?" tanong ni Amaris sa kabilang linya. May bahid ng pangaasar. "She's being quiet. Too quiet," sagot ni Dante habang nakatingin sa malawak na tanawin ng syudad mula sa kanyang bintana. "I think she's just being emotional. Alam mo na mga babae, baka kailangan lang ng bagong bag o alahas. O baka naman may alam na siya," sabi ni Amaris. Natawa si Dante. "Impossible. Luningning is smart, but not in this way. Masyado siyang mapagmahal. Masyado siyang nagtitiwala sa akin. That's her weakness. Huwag kang mag-alala. Everything is under control." Ngunit kahit sinabi niya iyon, may isang maliit na tinik ng pag-aalala na nagsimulang tumubo sa kanyang isip. Nang gabing iyon, nagpa siyang gumamit ng ibang taktika. Ang taktikang laging gumagana kay Luningning. "Mahal," sabi niya habang nakaupo sila sa sala. "I know I've been very busy lately. Masyado akong abala sa trabaho." Lumapit siya at umupo sa tabi nito, hinawakan ang kamay nito. "Gusto ko lang malaman mo na lahat ng ginagawa ko para sa pamilya natin, para sa'yo at sa mga bata." Isang pamilyar na linya, isang linyang libu-libong beses na niyang ginamit at laging may epekto. Ngunit sa pagkakataong ito, ngumiti lang si Luningning. Isang malungkot na ngiti. "Alam ko, Dante." At para patunayan yan, dagdag niya, "I've cleared my schedule next week. Tayong dalawa lang. Pupunta tayo kung saan mo gusto. At para simulan yan." Inilabas niya ang isang maliit, itim na kahon. Sa loob, isang pares ng hikaw na diamante. Kapareha ng kwintas na hindi na nito isinusuot. Kung ito ang dating Luningning, yayakap ito sa kanya. Magpapasalamat ng paulit-ulit. Ngunit ang bagong Luningning ay tumingin lang sa mga hikaw. "Salamat, Dante. Ang ganda." Kinuha niya ang kahon at ipinatong sa mesa sa tabi niya. Hindi niya ito isinukat. Noon naramdaman ni Dante na hindi lang ito simpleng tampo. May mali. Kinabukasan, habang nasa bahay si Luningning, sinadya ni Dante na may naiwan siya sa study room. Bumalik siya ng walang pasabi. Nakita niya ang pinto ng study room na bahagyang nakabukas. Dahan-dahan siyang sumilip. Nakita niya si Luningning sa loob. Nakatayo malapit sa kanyang mesa. Tila may hinahanap. Nang maramdaman ni Luningning ang kanyang presensya, nagulat ito. "Dante, akala ko nasa opisina ka na." "May naiwan lang ako," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid. "Anong ginagawa mo rito?" "Hinanap ko lang yung libro ng recipes na ipinahiram ko sa'yo. Baka rito mo na ilagay." Mabilis na sagot ni Luningning. Isang sagot na halos kapani-paniwala. Ngunit hindi para kay Dante. Nang umalis si Luningning, pumasok si Dante sa silid. Tiningnan niya ang kanyang mesa. Ang lahat ay nasa ayos. Masyadong maayos. Tila isinauli sa eksaktong pwesto. Doon na niya nakumpirma. Umupo siya sa kanyang silya at tiningnan ang telepono sa mesa. Mayroon itong caller ID. Pinindot niya ang listahan ng mga huling tawag. Karamihan ay mga numero ng negosyo. Ngunit may isang numero doon na hindi pamilyar. Isang landline number sa Makati. Kinuha niya ang kanyang cellphone at kinuna ng litrato ang numero. Ipinadala niya ito sa kanyang private investigator na may isang simpleng mensahe. "Find out who owns this number. ASAP."
Ilang oras lang ang lumipas, habang nasa gitna siya ng isang board meeting, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa investigador. Binuksan niya ito. Sir, the number belongs to a building in Salcedo Village. Maraming opisina doon, karamihan law firms. Hindi pa kontento si Dante. Nag-reply siya. Which one is the most prominent? Ilang sandali pa, dumating ang sagot. Isang sagot na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Dante. Isang sagot na nagbago sa isang simpleng hinala tungo sa isang tahimik na deklarasyon ng digmaan. The most prominent law firm in that building, sir, is Madrigal Law Office. Ibinaba ni Dante ang kanyang telepono. Ang ngiti sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng isang malamig at mapanganib na titig. Ang pusa ay nalaman na ang daga ay hindi na nagtatago. Nagsisimula na itong lumaban. Gabi na naman sa opisina ni Silang Madrigal. Ang sahig ay napupuno ng mga dokumento, mga bank statement, mga articles of incorporation, at mga lumang kaso na kanyang pinag-aaralan. Ang kaso ni Luningning Alcaraz ay higit pa sa isang simpleng corporate fraud. Habang mas malalim ang kanyang paghuhukay, mas nararamdaman niyang isa itong pugad ng ahas. Ang Azure Holdings Inc., ang Shell Corporation na pinagtataguan ni Dante ng pera, ay hindi basta-basta. Ito ay konektado sa iba pang kumpanya, na konektado pa sa iba, na bumubuo ng isang komplikadong web ng mga transaksyon na idinisenyo para lituhin ang sinumang susubok na sumunod sa daloy ng pera. Ngunit may isang pattern na napansin si Silang. Ang pinakamatatandang transaksyon ng Azure Holdings na naganap halos 2 dekada na ang nakalipas ay may kaugnayan sa isang partikular na kumpanya, ang Sandoval Properties. Ang pangalang iyon ang nagpabalik sa kanya sa lumang folder ng kanyang ama. Inilatag niya ang mga dokumento mula sa kasong Sandoval Estate versus Alcaraz Prime Holdings sa tabi ng mga bagong ebidensya mula kay Luningning. Parang naglalatag siya ng mga piraso ng 2 magkaibang puzzle. Ngunit habang tinititigan niya ito, nagsimulang mag-ugma ang mga hugis at kulay. Ang paraan ng pag-take over ni Dante sa Sandoval Properties noon, gamit ang mga inimbentong financial report at mga pekeng testimonya para palabasin na si Ricardo Sandoval ay isang mandaraya, ay halos kapareho ng paraan ng paglilipat niya ng yaman ng mga Sarmiento ngayon. Parehong biktima, parehong modus operandi, isang predator, 2 dekada ang pagitan. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa kanya ay hindi paano ito ginawa ni Dante. Ang tanong ay, bakit ngayon? At ano ang papel ng babaeng nagngangalang Amaris Sandoval sa lahat ng ito? Hindi ito maaring nagkataon lang, bulong ni Silang sa sarili. Isang anak na naghahanap ng hustisya? O isang kasabwat sa kasakiman? Para masagot ito, kailangan niyang kausapin ang isang taong nakakaalam ng mga kwentong hindi na ilathala sa dyaryo. Kinabukasan, nagtungo si Silang sa isang maliit na coffee shop sa Quezon City. Ang pakikipagkitaan niya ay si Mang Tony, isang retiradong mamamahayag na veterano sa pag-cover ng mga business scandal noong kanyang kapanahunan. Si Mang Tony, na may makapal na salamin at buhok, na halos puti na lahat, ay isa sa mga pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Silang iho, bati ni Mang Tony. Ang boses ay medyo paus na. Nakatanggap ako ng tawag mula sa multo ng nakaraan nang tumawag ka. Salamat po sa pagpapaunlak, Mang Tony, sabi ni Silang, umupo at nag-order ng kape. Kailangan ko po ang tulong ninyo, ang memorya ninyo. Tungkol saan ba ito? Sa kaso ni Ricardo Sandoval. Biglang nagseryoso ang mukha ni Mang Tony. Ibinaba niya ang kanyang tasa. Isang kasong hindi dapat natalo, sabi niya. Laging may kulang sa kwentong yon. Si Ricardo ay isang mabuting tao. Masyadong mabuti para sa mundong ginagalawan niya. Masyadong mapagtiwala. Ano po ang hindi na ilabas sa publiko, Mang Tony? Sumandal ang matandang mamamahayag.
Maraming bulong-bulungan noon na ang mga ebidensya laban kay Ricardo ay itinanim, na ang mga testigo ay binayaran. Ngunit walang gustong magsalita. Masyadong makapangyarihan ng kalaban. Si Dante Alcaraz noon ay bata pa, pero isa ng lobo na nakadamit tupa, at ang likod niya, ang pamilya Sarmiento. Ang yaman ni Luningning ang ginamit niyang puhunan para palakasin ang kanyang kapangyarihan. Naikuyom ni Silang ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa. Paano po ang pamilya ni Ricardo? Nawasak. Simpleng sagot ni Mang Tony. Namatay si Ricardo sa atake sa puso ilang buwan matapos ang kaso. Sabi ng iba, sa sobrang sama ng loob. Ang asawa niya ay bumalik sa probinsya at ang kaisa-isang anak nilang babae, nawala na lang na parang bula. May nagsabing nag-abroad, may nagsabing nagpalit ng pangalan. Walang nakakaalam kung nasaan na siya. Amaris ang pangalan niya, sabi ni Silang. Tumingin si Mang Tony sa kanya. Nagulat. Paano mo nalaman? Hindi sumagot si Silang. Alam na niya ang kailangan niyang malaman. Nagpasalamat siya kay Mang Tony. Iniwan ang bayad para sa kape at mabilis na bumalik sa kanyang sasakyan. Habang nagmamaneho pabalik sa opisina, ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Hindi nawala si Amaris Sandoval. Naghintay lang siya. 20 taon siyang naghintay. Inaral niya ang kanyang kalaban. Ginamit niya ang sariling armas ni Dante laban dito. Ang tukso, ang kasakiman. Nilapitan niya ito hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang kaakit-akit na kakampi. Hindi siya isang simpleng kabit. Isa siyang anghel ng paghihiganti. Ang layunin niya ay hindi lang kunin ang pera. Ang layunin niya ay sirain si Dante Alcaraz mula sa loob, gamit ang parehong paraan kung paano sinira ni Dante ang kanyang ama. At si Luningning? Si Luningning ang hindi inaasahang baraha sa laro. Siya ang biktima na dapat ay mananatiling biktima lang. Ngunit sa paglaban ni Luningning, nagulo ang perpektong plano ni Amaris. Napagtanto ni Silang na ang laban na ito ay mas malaki at mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. May 2 babaeng naglalaban para sa hustisya, ngunit magkaiba ang kanilang konsepto nito. Para kay Luningning, ito ay tungkol sa pagprotekta sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Para kay Amaris, ito ay tungkol sa pagbabayad sa kasalanan ng nakaraan. At sa gitna ng lahat, si Dante, ang sanhi ng lahat ng sakit, ay patuloy na naglalaro. Walang kamalay-malay na ang 2 reyna sa kanyang chessboard ay malapit ng magharap. Pagdating sa opisina, kinuha ni Silang ang kanyang telepono. Kailangan niyang kausapin si Luningning. Kailangan niyang malaman nito na ang babaeng kinamumuhian niya ay hindi lang isang karibal sa pag-ibig. Idinial niya ang numero. Nang sumagot si Luningning, ang boses niya ay kalmado, ngunit may diin. Mrs. Alcaraz, kailangan nating mag-usap. Hindi lang ito tungkol sa pera ninyo. Huminto siya sandali. Hinahayaan ang bigat ng kanyang susunod na sasabihin na lumubog. Tungkol ito sa babae ng asawa ninyo. Huwag po kayo makikipagkita sa kanya, Mrs. Alcaraz. Masyadong mapanganib. Ang babala ni Attorney Silang sa telepono ay umalingaw-ngaw sa isip ni Luningning. Ngunit habang nakaupo siya sa loob ng kanyang kotse, nakaparada sa tapat ng isang marangyang tea room sa BGC, alam niyang kailangan niyang gawin ito. Hindi niya kayang maging isang piyesa lamang sa laro ng ibang tao. Kailangan niyang harapin ang kalaban. Kailangan niyang tingnan sa mata ang babaeng sumira sa kanyang pamilya. Isang text message siyang dumating. Mula sa numerong hindi niya kilala. Ngunit alam niyang kay Amaris galing. Nasa loob na ako. Hinihintay kita. Huminga ng malalim si Luningning. Inayos niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Luningning na mahina at palaging umiiwas sa gulo. Ang babaeng ito ay may apoy sa kanyang mga mata. Pumasok siya sa tea room. Nakita niya agad si Amaris. Nakaupo ito sa isang mesa sa may bintana. Tila isang reyna sa kanyang trono. Maganda ito, walang duda.
Ang klase ng ganda na nakakasilaw at nakakapanghina ng loob. Ngunit hindi nagpatinag si Luningning. Lumakad siya ng diretso patungo sa mesa. Hindi tumayo si Amaris nang dumating siya. Tumingin lang ito sa kanya mula ulo hanggang paa. Isang maliit na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. "So you came. Akala ko matatakot ka." "Bakit ako matatakot sa'yo?" Sagot ni Luningning. Umupo ng hindi inaanyayahan. Ang kanyang boses ay kalmado. Mas kalmado kaysa sa nararamdaman niya. "Dahil hawak ko ang kinabukasan mo," sabi ni Amaris. Idinuldol ang daliri sa kanyang tasa ng tsa. "Hawak ko si Dante. At kapag hawak mo si Dante, hawak mo ang lahat." Isang tawa ang kumawala kay Luningning. Isang tawang hindi niya inaasahan. Puno ng pait at pang-uyam. Ang lahat, ang yaman, ang kapangyarihan. Kung yan lang ang habol mo, kunin mo na. Hindi yan ang ipinunta ko rito. Nawala ang nangisi sa mukha ni Amaris. "Kung ganon, bakit ka nandito? Para magmakaawa? Para sabihing ibalik ko ang asawa mo?" "Hindi," mariing sabi ni Luningning. Sumandal at tinitigan si Amaris ng diretso sa mata. "Nandito ako para tanungin ka kung magkano. Magkano ang halaga ng pagsira mo sa isang pamilya? Magkano ang bayad sa'yo ni Dante para sirain ang buhay ng mga anak ko?" Sa unang pagkakataon, nakita ni Luningning ang isang emosyon sa mga mata ni Amaris. Isang kislap ng galit. "Hindi mo naiintindihan." "Oh, I think I do. Isa kang bayarang babae na ang tingin sa pag-ibig ay isang transaction. Isang oportunista na nakakita ng madaling paraan para umakyat sa buhay." Walang prenong sabi ni Luningning. Ang bawat salita ay may kasamang galit na matagal niyang kinimkim. Tumayo si Amaris. Ang kanyang muka ay isang maskara ng hinanakit. "Akala mo kilala mo ako? Akala mo kilala mo ang asawa mo?" "Kilala ko ang asawa ko bilang isang taksil at manloloko," sagot ni Luningning. "Higit pa siya roon," sabi ni Amaris. Ang boses ay nanginginig na ngayon sa tindi ng emosyon. Isa siyang magnanakaw, isa siyang halimaw. Mula sa kanyang Hermes bag, kinuha niya ang isang maliit, itim na USB flash drive at inilapag ito ng malakas sa mesa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na lugar. "Ano yan?" tanong ni Luningning. "Ang katotohanan," sagot ni Amaris. "Panoorin mo to. Ito ang kwento kung paano sinira ng asawa mo ang pamilya ko bago pa man niya makilala ang pamilya mo." Nag-aalangan, kinuha ni Luningning ang kanyang tablet mula sa bag at isinaksak ang USB. Isang video file ang lumabas. Pinindot niya ang play. Ang video ay luma. Tila kuha ng isang hidden camera. Isang lalaking hindi niya kilala ang kausap ni Dante. Isang mas batang Dante na may parehong aroganteng ngiti. Pinag-uusapan nila ang pagpeke ng mga dokumento, ang pagbabayad sa mga testigo. Pagkatapos ng video, sunod-sunod na mga dokumento ang lumabas sa screen, mga bank transfer, mga pekeng financial statement, at isang lumang litrato ng isang masayang pamilya. Isang ama, isang ina, at isang batang babae na may malaking laso sa buhok. "Ang tatay ko yan," sabi ni Amaris. Ang boses ay basag. "Si Ricardo Sandoval. Siya ang partner ng pamilya mo sa negosyo noon bago pa man dumating si Dante. At si Dante, ang pinagkakatiwalaan niyang protege, ang mismong nagtanim ng ebidensya para palabasin na nagnanakaw siya sa sarili niyang kumpanya." Nanlamig ang buong katawan ni Luningning. Ang mga piraso ng puzzle mula sa sinabi ni Attorney Silang ay biglang nabuo. Inagaw ni Dante ang lahat. Patuloy ni Amaris, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ang kumpanya, ang karangalan, ang buhay ng tatay ko. Namatay siyang sawi ang puso, Luningning. At ang perang ginamit ni Dante para simulan ang Alcaraz Prime Holdings, ang perang ipinuhunan ng pamilya mo?
Pera iyon na ninakaw niya mula sa amin. Tumingin si Luningning mula sa tablet patungo kay Amaris. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang nakakabinging pagkalito. Ang babaeng kaharap niya ay hindi isang simpleng kontrabida. Isa rin siyang biktima. Isang biktima na naghintay ng 20 taon para sa kanyang paghihiganti. Lahat ng ginawa ko, sabi ni Amaris, pinunasan ang kanyang luha. Ang paglapit ko kay Dante, ang pagiging kabit niya, lahat yun ay parte ng plano. Isang plano para bawiin ang lahat ng kinuha niya sa amin. Para iparamdam sa kanya kung paano ang mawalan ng lahat. Natahimik si Luningning. Ang mundo niya ay muling gumuho, ngunit sa ibang paraan. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa 2 pamilyang sinira ng iisang lalaki. Tumingin si Amaris sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at determinasyon. Hindi ako ang kalaban mo, Luningning. Si Dante ang halimaw nating 2. Huminga siya ng malalim. Tila inaalok ang isang kasunduang hindi niya inakalang gagawin. Tutulungan mo ba akong pabagsakin siya o habang buhay kang magiging biktima niya? Damin. Ang conference room sa opisina ni Silang Madrigal ay napuno ng isang mabigat at alanganing katahimikan. Sa labas, abala ang gabi sa Makati, ngunit sa loob ng silid na iyon, tila huminto ang oras. 3 tao na pinag-ugnay ng iisang kaaway ang nakaupo sa paligid ng isang malaking mesa. Bawat isa ay may dalang sariling pasanin at motibo. Si Luningning, ang asawang pinagtaksilan, si Amaris ang anak na naghahanap ng katarungan, at si Silang ang abogadong may utang sa nakaraan. Si Silang ang unang bumasag sa katahimikan. Inilatag niya sa mesa ang lumang folder ng kaso ng mga Sandoval. Bago tayo magsimula, sabi niya, ang tingin ay nakatuon kay Amaris. Gusto kong malaman mo na ang aking ama, si Attorney Antonio Madrigal, ang humawak sa kaso ng tatay mo noon. At habang buhay siya, pinanindigan niyang inosente si Ricardo Sandoval. Isang kislap ng pagkagulat ang dumaan sa mga mata ni Amaris. Tila hindi niya ito inaasahan. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili ay bahagyang gumuho. Ang iyong ama, sinubukan niya, ngunit masyadong makapangyarihan si Dante. Noon, pagtatama ni Silang. Ngayon, iba na ang sitwasyon. Ngayon, 3 na tayo. Tumingin si Luningning mula kay Silang patungo kay Amaris. Ang pagtitiwala ay isang bagay na mahirap ibigay, lalo na sa babaeng sumira sa kanyang pananaw sa pag-ibig. Ngunit ang katotohanang ibinahagi ni Amaris sa tea room ay mas matimbang kaysa sa kanyang personal na sakit. May plano ka, sabi ni Luningning, hindi bilang tanong, kundi bilang isang pahayag, habang nakatingin kay Amaris. 20 taon kang naghintay. Ano ang plano mo? Sumandal si Amaris sa kanyang upuan. Ang dating tensyon ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang plano ko ay kunin ang lahat mula sa kanya, tulad ng ginawa niya sa amin. Isa-isa kong inalam ang bawat kahinaan niya, bawat iligal na transaksyon, bawat nakatagong yaman. Nakuha ko ang tiwala niya at malapit na sanang matapos ang lahat. Hanggang sa nalaman ko, dugtong ni Luningning. Tumango si Amaris. Oo, ang paglaban mo ang nagpagulo sa lahat. Nag-umpisa siyang magduda. Ngayon, mas mahigpit na ang kanyang seguridad. Mas maingat na siya sa kanyang mga galaw. That's where we come in. Sabat ni Silang, inilapit ang kanyang silya sa mesa. Amaris, may access ka sa loob. Impormasyon na hindi namin makukuha sa legal na paraan. Mrs. Alcaraz, Luningning, ikaw ang kanyang kahinaan. Ikaw ang taong pinaniniwalaan niyang kontrolado niya, ang kanyang perfect wife. At ako, ihahanda ko ang lahat ng legal na sandata para sa oras na handa na tayong sumugod. Isang balangkas ng isang mapanganib na plano ang nagsimulang mabuo. Ito ay hindi lang isang simpleng paghahain ng kaso.
Ito ay isang kudeta. Isang pag-atake na kailangang maging mabilis, tiyak, at walang puwang para sa pagkakamali. Kailan at saan? Tanong ni Luningning. Ang kanyang boses ay matatag. Tumingin si Amaris sa kalendaryo sa dingding. Sa susunod na buwan, gaganapin ang taunang Businessman of the Year Awards Night. Si Dante ang tatanggap ng pinakamataas na parangal. Lahat ng bigating pangalan sa industriya, lahat ng media, nandoon. Iyon ang magiging koronasyon niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. At iyon din ang magiging gabi ng kanyang pagbagsak. Ang plano ay simple sa konsepto, ngunit komplikado sa execution. Unang sandata, Amaris, ang espiya. Gagamitin niya ang kanyang access bilang pinagkakatiwalaang kabit para kumuha ng kopya ng mga digital file, mga email, mga bank code, at mga recording ng mga usapan ni Dante sa kanyang mga kasabwat. Ito ang mga matitibay na ebidensya. Ikalawang sandata, Luningning, ang Trojan Horse. Mananatili siya sa tabi ni Dante, gaganap bilang isang mapagmahal at walang alam na asawa. Siya ang magiging mata at tainga nila sa loob ng pamamahay, mag-uulat ng anumang kahina-hinalang kilos, at higit sa lahat, siya ang magbibigay ng huling, hindi inaasahang dagok. Ikatlong sandata, Silang, ang hukom. Sasamahin niya ang lahat ng ebidensya mula kay Amaris at Luningning. Ihahanda ang mga kaso mula sa corporate fraud, money laundering, hanggang sa estafa. Makikipag-ugnayan siya sa mga tamang tao sa gobyerno para tiyaking sa oras na ilabas nila ang ebidensya, mabilis ang pag-aresto, at walang makakatakas. Sa gabi ng parangal, paliwanag ni Amaris, habang nasa entablado siya, habang tinatanggap ang kanyang tropeyo, doon natin ilalabas ang lahat. Sa isang malaking screen sa likod niya, ipapalabas natin ang mga ebidensya ng kanyang krimen para makita ng buong mundo. Isang plano na brutal at theatrical, isang plano na akma para sa isang taong tulad ni Dante Alcaraz. Nagkatinginan ng tatlo, isang kasunduan ang nabuo ng walang salita. Sila ay hindi magkakaibigan, marahil ay hindi kailanman magiging, ngunit sa sandaling iyon, sila ay mga sundalo sa iisang hukbo, nagkakaisa sa iisang layunin. Habang pauwi na si Luningning, tumunog ang kanyang telepono. Si Dante. Kinuha niya ito, huminga ng malalim, at isinuot muli ang kanyang maskara. "Hello, mahal," sagot niya. Ang boses ay malambing. "Nasaan ka?" "Gabi na," tanong ni Dante sa kabilang linya. May bahid ng pagdududa. "Galing lang ako sa kaibigan ko. Nagkayayaan lang kumain." Mabilis na sagot ni Luningning. "Pauwi na ako." "Good," sabi ni Dante. Ang tono ay bumalik sa dati. "May magandang balita ako. Nakausap ko ang mga organizer ng awards night at gusto kong ikaw ang magbigay ng introductory speech para sa akin ha." Narinig ni Luningning ang pagmamalaki sa boses nito. "Gusto kong marinig ng buong mundo kung gaano kakaswerte sa akin." Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Luningning. Isang ngiting hindi nakikita ni Dante. Ang pagkakataon mismo ang lumalapit sa kanya. Ang Trojan Horse ay inaanyayahan na pumasok sa loob ng pader. "Oo naman, mahal," sagot niya. Ang boses ay puno ng huwad na pananabik. "It will be my honor." Isang linggo na lang bago ang awards night. Ang bawat araw ay parang paglalakad sa isang manipis na alambre. Si Luningning ay naging isang ganap na aktres sa sarili niyang pamamahay. Ang kanyang mga ngiti ay mas matamis. Ang kanyang mga yakap ay mas mahigpit. At ang kanyang mga salita ay mas malambing. Ginampanan niya ang papel ng perpektong asawa nang walang kapintasan. Habang sa loob-loob niya, kinakalkula niya ang bawat galaw, pinakikinggan ang bawat usapan. Ngunit habang papalapit ang araw ng paghuhukom, nagiging mas mapanganib si Dante. Tila isang hayop na nakakaramdam na may nagbabadyang panganib. Nagiging mas alerto ito, mas suspetsoso. Ang gabi bago ang seremonya,
Habang nag-iimpake si Luningning ng mga damit para sa kanilang overnight stay sa hotel kung saan gaganapin ang event, pumasok si Dante sa kanilang walk-in closet. Hindi ito nagsalita. Sa halip, may inihagis itong mga papel sa ibabaw ng kama. Mga bank statement. Ano to, Luningning? Tanong ni Dante. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Tiningnan ni Luningning ang mga papel. Nandoon, naka-highlight sa dilaw, ang isang malaking withdrawal na ginawa niya ilang linggo na ang nakalipas. Ang perang ginamit niya para bayaran ang paunang retainer's fee ni Attorney Silang. Pera ko yan, Dante, mula sa personal savings account ko. Sagot niya, pinipilit na maging kalmado. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Dante. Personal savings? Luningning, walang personal sa'yo na hindi dumadaan sa akin. Bawat sentimo sa account na yan ay galing sa allowance na ibinibigay ko. Kaya itatanong ko ulit, saan mo dinala ang pera? May tinulungan lang akong kaibigan na may problema sa pamilya. Pagsisinungaling niya, isang kwentong inihanda niya para sa sandaling ito. Lumapit si Dante sa kanya, ang mga mata ay nanlilisik. Huwag mo akong gawing tanga, Luningning. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa braso. Alam kong may kakaiba sa'yo nitong mga nakaraang linggo. Akala mo ba hindi ko napapansin? Akala mo ba hindi ko alam na nakikipagkita ka sa isang abogado? Nanigas si Luningning. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Alam na niya. Tinatraidor mo ba ako? Sigaw ni Dante. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Matapos ang lahat ng ibinigay ko sa'yo, ang magandang buhay, ang karangyaan, lahat, ito ang igaganti mo sa akin? Bitiwan mo ako, nasasaktan ako, sabi ni Luningning. Sinusubukang bawiin ang kanyang braso. Binitiwan siya ni Dante ng marahas. Gusto mong lumaban? Sige, subukan mo. Kinuha niya ang kanyang telepono at may idinial. Simula ngayon, lahat ng credit card mo, lahat ng account mo, naka-freeze. Tingnan natin kung gaano kakatapang kung wala kang pera. Naramdaman ni Luningning ang pagguho ng lupa sa kanyang paanan. Ito na ang sinasabi sa kanya ni Silang na gagawin ni Dante, ngunit hindi pa ito tapos. At isa pa, sabi ni Dante, ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Huwag na huwag mong iisipin na makukuha mo sa akin ang mga bata. Mayroon akong sapat na pera para kumuha ng pinakamagagaling na doktor na magpapatunay na unstable ka, na mayroon kang emotional distress. Walang korte na ibibigay sa'yo sina Sinag at Ulan. Sisiguraduhin kong hindi mo na sila makikita. Ang bawat salita ay isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Ang pera, ang bahay, kaya niyang iwan ang lahat ng yan. Pero ang kanyang mga anak, iyon ang kanyang buhay. Ito ang pakiramdam ng pagkatalo. Ang pakiramdam na tila nawala na ang lahat. Sa isang iglap, siya ay naging isang bilanggo sa sarili niyang tahanan, walang kapangyarihan, walang pera, at may banta na mawala ang pinakamahalaga sa kanya. Nang gabing iyon, hindi siya natulog sa kanilang silid. Nagkulong siya sa guest room, nakatingin sa kawalan. Ang plano? Paano nila itutuloy ang plano kung alam na ni Dante? Baka isa itong patibong. Baka sa oras na umakyat siya sa entablado bukas, siya ang ipahiya ni Dante sa buong mundo. Ang pag-aalinlangan ay nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Paano kung sumuko na lang siya? Paano kung tanggapin na lang niya ang kapalaran niya para manatili sa tabi ng kanyang mga anak? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumayo siya at dahan-dahang binuksan ang pinto. Naglakad siya papunta sa silid ng kanyang mga anak. Nakatulog na sina Sinag at Ulan. Si Sinag, nakamukhang kamukha niya, ay mahimbing na natutulog habang yakap ang isang unan. Si Ulan, na nakuha ang seryosong mukha ni Dante, ay bahagyang nakakunot ang noo kahit sa pagtulog. Hinaplos ni Luningning ang kanilang mga buhok, ang kanilang mga inosenteng mukha. Sila ang kanyang liwanag,
Sila ang kanyang ulan. Sila ang kanyang lahat. Anong klaseng kinabukasan ang ibibigay niya sa kanila kung lalaki sila sa isang tahanang puno ng kasinungalingan at takot? Anong klaseng ina ang magtuturo sa kanila na manahimik na lang sa harap ng kasamaan? Ang sagot ay dumating na parang isang malinaw na kristal. Hindi siya pwedeng sumuko, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanila. Bumalik siya sa kanyang silid, kinuha ang kanyang telepono. May isang text message doon. Galing kay Silang. Tila nahulaan nito ang kanyang pinagdadaanan. Tuloy ang plano. Huwag kang matakot. Nasa likod mo kami. Isang maliit na mensahe, ngunit sapat na para muling pag-alabi ng apoy sa kanyang puso. Tumayo si Luningning at humarap sa malaking salamin. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Pagod. Takot. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang kislap ng hindi matitinag na katatagan. Lumapit siya sa kanyang aparador at inilabas ang isusuot niya para bukas. Isang evening gown na kulay dugo. Isang kulay ng tapang. Isang kulay ng digmaan. Oras na para tapusin ang lahat. Bulong niya sa salamin. Ang boses ay hindi na nanginginig. Ang gabi ay madilim. Ngunit alam niyang malapit nang sumikat ang araw. Ang grand ballroom ng hotel ay isang dagat ng kislap at kapangyarihan. Ang tunog ng mahihinang tawanan, ang kalansing ng mga kopita ng champagne, at ang liwanag mula sa mga naglalakihang chandelier ay bumuo ng isang perpektong larawan ng tagumpay. At sa sentro ng lahat ng ito, si Dante Alcaraz, ang emperador sa kanyang kaharian. Nakatayo si Dante sa tabi ng entablado. Hawak ang isang baso ng pinakamamahaling alak. Tinatanggap ang bawat pagbati at papuri. Ito na ang gabi niya. Ang gabi kung saan opisyal siyang kikilalanin bilang hari ng industriya. Tumingin siya sa kanyang asawa na si Luningning, na nakaupo sa presidential table. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na bumagay sa kanyang balat. Isang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Mukha itong kalmado. Mukha itong sunod-sunuran. Ngumisi si Dante. Ang banta niya kagabi ay malinaw na gumana. Ang takot ay isang epektibong tali. Nakuha na niya ang gusto niya. Ang tropeo, ang yaman, at ang ganap na kontrol. And now, to introduce our Businessman of the Year, anunsyo ng MC, let us all welcome his ever-supportive and beautiful wife, Mrs. Luningning Sarmiento Alcaraz. Nagpalakpakan ang mga tao. Tumingin si Dante kay Luningning habang ito'y tumatayo. Nagtama ang kanilang mga mata. Kindatan niya ito, isang senyas ng kanyang pagwawagi. Ngumiti lang ito pabalik bago umakyat sa entablado. Bawat hakbang ni Luningning paakyat sa entablado ay may bigat. Nararamdaman niya ang mga mata ng daan-daang tao, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Dante. Puno ng pagmamalaki at arogansya. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Tapos na ang panahon ng takot. Humarap siya sa mikropono. Ang nakakasilaw na ilaw ay tumama sa kanyang mukha. Sa isang sulok ng kanyang mata, nakita niya ang isang technician na bahagyang tumango. Ang hudyat mula sa mga taong inupahan ni Amyris. Sa kabilang dulo ng ballroom, malapit sa exit, nakita niya si Silang, nakatayo, kasama ang ilang mga lalaking nakabarong. Isang senyas na handa na ang lahat. Huminga siya ng malalim. Oras na. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simula niya, ang boses ay malumanay at puno ng tamis, gaya ng inaasahan ng lahat. Isang malaking karangalan na tumayo rito sa inyong harapan para ipakilala ang isang taong hindi lang partner ko sa buhay, kundi isang inspirasyon sa mundo ng pagnenegosyo. Nakita niya ang paglaki ng nangiti ni Dante. Sabi nila, sa likod ng bawat matagumpay na lalaki, may isang babae. Ngunit ngayong gabi, gusto kong ibahagi ang isang kwento. Isang kwento tungkol sa isang hari. Napakunot ang noo ng ilang tao sa audience, maging si Dante ay bahagyang nagtaka.
May isang haring napakagaling. Patuloy ni Luningning. Ang kanyang boses ay nagsimulang magbago. Nagkakaroon ng diin at lamig. Napakagaling niyang magtayo ng isang kaharian. Ngunit ang pundasyon ng kanyang kaharian ay itinayo sa mga buto ng mga taong kanyang inapakan at sinementuhan ng mga luhang hindi nakikita. Ang nangiti sa mukha ni Dante ay unti-unting nawala. Ang haring ito ay kumuha ng isang reynang may sariling yaman at pangalan. Ginamit niya ang yaman ng reyna para palakasin ang kanyang kapangyarihan. At habang ang reyna ay iaabala sa pag-aalaga ng kanilang kaharian, ang hari naman ay abala sa pagtatayo ng mga lihim na lagusan para ilabas ang yaman palabas ng kanilang pader. Ang bulungan ay nagsimula sa buong ballroom. Napansin ni Dante ang pagbabago sa mood. Sumenya siya sa mga gwardya sa gilid ng entablado. Ngunit may mga lihim ang bawat kaharian. Sabi ni Luningning, ang kanyang boses ay tumaas, matatatag at malakas. At ngayong gabi, oras na para buksan ang mga pinto. Sa hudyat na yon, ang malaking screen sa likod ng entablado na kanina'y nagpapakita ng logo ng event ay biglang nag-itim. At pagkatapos, isang dokumento ang lumitaw, isang bank statement mula sa Azure Holdings Inc. "What the hell is this?" Sigaw ni Dante. Ngunit ang kanyang boses ay natabunan ng ingay ng audience. "Patay na yan! Cut the screen!" Ngunit huli na ang lahat. Sunod-sunod na lumabas ang mga ebidensya, mga kopya ng pekeng financial report, mga litrato ng mga dokumentong may pekeng pirma, at isang audio recording, ang kanyang boses, na nakikipag-usap sa kanyang mga kasabwat tungkol sa paglilipat ng pondo. Sisiguraduhin nating walang maiiwan na bakas. Ang mga Sarmiento, wala silang kaalam-alam. Ang boses niya mula sa nakaraan ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, isang multo na bumalik para singilin siya. At pagkatapos, ang pinakamatinding dagok. Isang lumang litrato ang lumitaw sa screen, ang masayang mukha ni Ricardo Sandoval at ng kanyang pamilya. At sa tabi nito, ang headline ng isang lumang dyaryo, "Sandoval, namatay matapos ang corporate fraud scandal." Gumuho ang mundo ni Dante. Lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng kanyang itinago, ay nakalantad na ngayon sa harap ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang pagpasok ng mga pulis. Ang mga lalaking nakabarong, nakasama ni Silang. Naglakad sila ng diretso patungo sa entablado. Bumaba si Luningning sa entablado habang umaakyat ang mga pulis. Nagtama muli ang kanilang mga mata ni Dante. Ngunit ngayon, wala nang arogansya sa mga mata nito. Tanging galit, pagkagulat at pagkasuklam. "Magsisisi ka, Luningning! Magsisisi ka!" Sigaw nito habang pinoposasan ng mga pulis. Hindi sumagot si Luningning. Tumayo lang siya roon, matatag, habang ang emperador ay tinatanggalan ng kanyang korona at dinadala palabas ng kanyang sariling palasyo. Sa gitna ng mga nag-flash na kamera at nagkakagulong mga tao, isang pakiramdam ang nanaig sa puso ni Luningning. Hindi ito paghihiganti. Ito ay katarungan. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unting humina. Napalitan ng mga bagong balita, ng mga bagong drama sa lipunan. Ang pangalang Alcaraz, na dating simbolo ng kapangyarihan, ay naging isang babala, isang kwento ng pagbagsak na ibinubulong sa mga boardroom at mga mamahaling party. Nakalipat na si Luningning at ang kanyang mga anak sa isang mas simpleng bahay sa timog, malayo sa laso ng syudad. Isang bahay na may hardin kung saan nakakapaglaro sina Sinag at Ulan. Isang bahay na puno ng kanilang mga halakhak sa halip na mga alaalang puno ng pagkukunwari. Isang hapon, habang nagtitimpla siya ng tsa, narinig niya ang balita mula sa telebisyon sa sala. Hinatulan ng korte si business tycoon Dante Alcaraz ng habambuhay na pagkakakulong para sa mga kasong multiple counts of syndicated estafa at economic sabotage. Ang hatol ay tinanggap ng may pasasalamat ng mga biktimang pamilya
kabilang na ang mga tagapagmana ng yumaong si Ricardo Sandoval. Pinatay ni Luningning ang telebisyon. Walang tuwa, walang pagdiriwang, tanging isang malalim at payapang pakiramdam ng pagtatapos. Ang kabanatang yon ng kanyang buhay ay opisyal nang nagsara. Kinabukasan, nagtungo siya sa Cafe Payapa. Sa parehong mesa kung saan una niyang nakausap si Silang, doon niya hihintayin ang huli niyang pag-uusap. Dumating si Amaris ilang sandali pagkatapos niya. Mas payapa na ang itsura ni Amaris ngayon. Wala na ang bigat ng galit sa kanyang mga mata. Narinig ko ang balita. Sabi nito, umupo sa kanyang harapan. Tumango si Luningning. Oo, tapos na ang lahat, sabi ni Amaris. Tila sa sarili niya ito sinasabi. 20 taon ng pagpaplano, ng paghihintay, at sa wakas, tapos na. Tumingin ito kay Luningning. Salamat. Pareho nating ginusto ang hustisya, sagot ni Luningning. Kahit magkaiba ang ating mga dahilan. Ano nang plano mo? Tanong ni Amaris. Magsimula muli. Simpleng sagot ni Luningning. Para sa mga anak ko. Para sa sarili ko. Tumayo si Amaris. Aalis na ako ng bansa. Magsisimula na rin ako muli. Inilahad nito ang kanyang kamay. Hindi tayo magkaibigan, Luningning. Ngunit iginagalang kita. Tinanggap ni Luningning ang kanyang kamay, isang pagpapatunay ng paggalang sa pagitan ng dalawang babaeng sinubok ng tadhana. Malaya na tayo, bulong ni Luningning. Malaya na tayo, sagot ni Amaris, bago tuluyang tumalikod at lumakad palayo patungo sa sarili niyang bagong simula. Ang huli niyang pinuntahan ay ang opisina ni Silang Madrigal. Inabot nito sa kanya ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Nasa iyo nang muli ang lahat ng legal na pagmamay-ari ng mga Sarmiento, sabi ni Silang, isang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Nakuha na rin natin ang lahat ng pondong na ilipat niya sa ibang bansa. Malinis na ang lahat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, Silang, sabi ni Luningning. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Ginawa ko lang ang trabaho ko, sagot ni Silang. At tinupad ko ang isang lumang pangako sa aking ama. Tumingin ito sa labas ng bintana. Nabigyan na natin ng kapayapaan si Ricardo Sandoval. Isang bagong kabanata ang naghihintay para kay Luningning. Isang kabanata na siya na mismo ang susulat. Makalipas ang isang linggo, dinala ni Luningning sina Sinag at Ulan sa isang beach sa Batangas. Ang papalubog na araw ay nagpinta ng kulay kahel at lila. Sa kalangitan, ang hangin ay sariwa at amoy dagat, ang amoy ng kalayaan. Habang abala ang mga bata sa paggawa ng isang kastilyong buhangin, naupo si Luningning sa dalampasigan, hinahayaan ang mga alon na humaplos sa kanyang mga paa. Pinanood niya ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga tawa ay ang pinakamagandang musikang narinig niya. Si Sinag, ang kanyang sinag ng pag-asa. Si Ulan, ang ulan na naghugas sa lahat ng sakit. Dito, sa harap ng malawak na karagatan, sa ilalim ng papalubog na araw, naramdaman niya ito. Ang pakiramdam na matagal nang nawala sa kanya. Ang pakiramdam ng paghinga ng maluwag, ng walang takot, ng walang bigat. Ngumiti siya. Isang tunay na ngiti na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa wakas, natagpuan ni Luningning ang tunay na kahulugan ng kanyang pangalan. Hindi sa kinang ng diamante, kundi sa liwanag na nagmumula sa kanyang sarili. Ang kwentong ating natunghayan ay isang paalala na ang pinakamatinding sakit na dulot ng kataksilan ay hindi isang katapusan. Ito ay maaring maging isang simula, isang pagkakataon upang muling tuklasin ang sariling lakas, hanapin ang tunay na halaga, at bumangon ng may higit na tapang at karunungan. Ang tunay na kalayaan ay hindi nakikita sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kapayapaan ng puso at sa kakayahang itayo muli ang sarili mula sa pagkakadapa.
Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Luningning. Sana po ay meron kayong napulot na aral at inspirasyon. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong sumasalamin sa ating buhay. Ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!